I think your answer should be when you are ready. When you're Kasi- ready to be hurt again. If you're ready for the worst. Oh my gosh. When you are ready to face all the challenges in life. I think that's the ano. Diba? Kasi hindi mo naman sabi na ready ka, nasusugal ka na kung hindi ka ready. Sagot ako pero hindi ko malabas. Alam mo yun? Ano yan? Nasa Sige, tibay iniipon mo niya lang. Yung muna. Ikaw man kay Bricks. Paano mo sabi kung ready ka ng sumugal? Or parang, ito na, susugal na ako. You weigh things. You weigh things first. Like, kasi tawag dito, I mean, minsan kasi, we're taking a risk or we're doing something, but of course, hindi naman tayo ganun ka naive to actually look for signs na, kasi, pag Sorry Kuya Bricks to cut you off. What is naive? Hindi ako magaling sa mga ibang malalam na English. What is naive? ano daw? Innocent. Parang inosente, parang ignorante. Okay, got it. Go ahead. I mean, hindi naman tayo ganun ka focused when it comes dun sa part ng yun. So, I think minsan naghihingi tayo ng sign or wini-weigh natin yung things if it's like ano ba? Mas may chance ba to? O sasaktan ko ba yung sarili ko right afterwards? Kasi syempre hindi ka naman basta-basta magre-react just because you feel like it. Kasi una sa lahat, the rule of thumb ko kasi I never express or I never react when I'm happy, when I'm sad. Hinihintay ko na mag-subside yung feelings ko and that's the time na nagde-decide ako whether to take the risk or not. Correct. Hindi ka nagpapadalos-dalos sa attitude mo. Sabihin. Wait, thank you pala sa nag-gift. Wait guys, ano lang commercial lang. Yung mga sagot namin dito subjective hindi siya tama, hindi siya mali. Yes. Lahat yan. Namin to. Opinion lang namin yun. Wala Pag ayaw niyo yung opinion namin, i-close niyo. Huwag niyo I mean, like, comment section is open for you to also show your opinion on your insight rin sa topic natin. Para naman, at least nababasa namin at nalalaman namin kung ano yung mga iba pang pananaw sa buhay. Kasi ito ay 4 na pananaw lamang sa live na to. We're always open for suggestions, improvements, criticism. Pero hindi bashing, ha? Any nomination? Any nomination ka? I second the motion. Okay. Uy, hindi ko pa siya nasagot, di ba? I'll go. Ano? Yung paano mo malalaman, Yung sign. take ka na ng risk. Sa akin kasi para ito kung sa business lang pag-uusapan. Di ba? I-business muna natin. Kasi di ba, bago ka mag-business, kailangan may malaking capital ka muna. Di ba? Kailangan may ipon ka muna. Di ba? Bago mo siya ilabas. Pero hindi mo siya totally ilalabas. Di ba? Kailangan. Ito. Guys, ito tuturuan ko na rin kayo mag-business. Tuturuan. Entrepreneurship. Kapag mag-business kasi kayo, kunyari may capital na kayo, wag niyo ilalabas lahat. Di ba? Ang maganda ilabas niyo lang yung kung ano yung yung parang hindi ka malulung. Oo, yung parang feel mo gusto mo siyang ilabas, gano'n. Parang hindi ka manghihinayang na ilabas yung pera. Okay. Gano'n, parang gano'n din sa siguro sabihin natin sa pag-take ng risk in relationship. Anong term 'yan? In a relationship, in a Parang term. Calculated risk. Nakalimutan ko yung basta yun. Kumbaga, i-reflect natin siya dun sa natin. Sa, Ability. hindi, sa tanong natin, di ba? Kung ano ba talaga yung pino-point out ng tanong natin. Siguro, sabihin natin na yung, di ba ang tanong mo, when ka magte-take ng risk? Ayan. Siguro magte-take ka ng risk kapag, ayun nga, sabihin natin, meron ka ng assurance, di ba? Meron ka ng assurance na hindi mo siya totally ibibigay. Confident ka na hindi ka mauubos. Oo, ganun. Ganun. Oy, wait lang, may nabasa ako dito. You can't unlove someone, you just used to it that they are not around. Oy. I'll take note of that. Thank you po. Paano pag around na siya? Binalik yung... So you're still in love.
You still love the person. Ano ba to? Gawin natin medyo light. May nag-comment, magtira ka para sa sarili mo. But how can you say you give all if you're going to make tira sa sarili mo? Di ba? Ano? Paano mo masasabi yung give all, give the 100% if walang percentage para sa sarili mo? Paano 1%? I mean, like, di ba, sabi nila, magmahal ka ng, pag mahal mo, mahal na mahal. Para, wala kang pagsisihan. Paano pag ganun? Hindi, sa una, di ba? Kaya may iba't ibang stages kasi yan eh. Di ba pag 1 year, parang muna kayo, ganyang love. May term dun eh. Yung may level kada kada year yung niya eh. Pagkasama niyo, di ba? Nakalimutan ko, nabasa ko yan, pero nakalimutan ko. Cases. May phases. Ayan, may phases kasi yan. So, sa phases na yun, dun mo malalaman talaga. Di ba? Di ako naniniwala na 80% sarili mo, 20% sa love mo. Hindi na. Mas naniniwala ako na 100% sa sarili mo, 100% sa mahal mo. Kasi hindi mo pwedeng kunin yung sa sarili mo at ibigay sa iba. Dapat puno ka bago ka magbigay ulit sa iba. Totoo. Oo din. But you know what? May mga point kayong lahat actually. I wanna be so realistic. In love, we cannot measure love. Parang pag mahal mo ang isang tao, parang lagi mong wina-warningan yung sarili mo na, ito lang dapat, ito ibibigay ko to para alam kong kapag nasaktan ako, hindi ako. Pero sa sobrang pagmamahal natin, hindi natin napapansin na yung binibigay natin, it's Sometimes kasi. actually more than 100%. Diba? So we cannot measure love. Kaya pag totoo nga yung sinasabi ng tao na kapag mahal na mahal mo yan, hindi yan 100%. It's not 200%. It's actually, hindi siya mabibilang, pero masasaktan ka kapag sinaktan ka talaga. Diba? Hindi ko kasi pwedeng sabihin na ready na ako to be in a relationship. Kaya ko na magbigay ng half love. Parang hindi ang bigas eh. Eto, isang takal sa'yo, isang ganyan. Diba? Parang, hindi siya ganun. And, kumbaga, unmeasurable. Hindi measurable yung love eh. Kaya siya abstract. Pero wala akong sinabi na mini-measure yung love, ah. And then, hindi ikaw. Ano yun? Ikaw. Personal, Yung parang what is your deepest, darkest secret that you can share in public? Start with. I'll give you like 3 minutes to think. Okay. Agala. Deepest, darkest secret. Gawin lang natin siyang light. Parang match na yun ah. Deepest, darkest secret Oo. that you're willing to share? Are you guys ready to share? No. Oh, okay. Wag na lang. Joke lang. Sige. Hindi, sige, joke lang. Joke lang yun. Secret nga eh. Hindi, marami. Deepest, darkest secret that you can share to public. So kung sino nakaisip, mauna na lang, ganun. Oo. Mag-deepest darkest. Halos alam niyo naman lahat sa akin. wala ako. Pwede ba wala? I mean, pwede naman siguro pag hindi comfortable. Siguro yung mga kabataang kalokohan. I think pwede yun. Mga kabataang kalokohan nyo. Or isang bagay na lang na hindi mo nakwento pa sa iba. Siguro maaring nakwento mo na sa pamilya mo or like sa dalawang tao pero hindi mo nakwento sa sobrang daming tao. Para mga ganon. Alam ko na. Go, Kuya Benedict. Ako, in a relationship, pero maraming times in my head na feeling ko I can never be in a relationship kasi yun yung deepest darkest secret ko. I don't think I'm fit to be in a relationship. Because may because pa ba yun? Ikaw, kung gusto mo siyang explain. Feeling ko kasi ang bigat ng trauma na minsan pabalik-balik siya. Lahat ng magiging partner ko masasaktan at some point.
I understand. So kahit in a relationship ako, yung head ko lagi is parang dito magtatagal. Deepest Darkest Secret, I'm not saying it's real. I'm not saying it's tama. Yeah. Ako, eto naman gagawin kong light siya. Ano siya eh? About sa tae. Ay, ganun pala dapat. Hindi, wait, share ko lang sa iyo para medyo maging light. Deepest Darkest Secret ko is, nag-choir kasi ako noon. Tapos, kumanta kami sa burol ng may-ari ng school namin. Oh my God, malalaman ng mga classmate ko to. tapos, nagka-choir kami. Eh, ang daming pagkain kasi pag mga burol ng pangmayaman, ang daming pagkain talaga, may catering pa. Gawin kain-kain kami. After ng kanta, nagmamadali yung van namin na bumalik sa school. So, galing kami sa burol, sa may Heritage Park. Punta kami sa school namin. Tapos, parang nararamdaman ko siya na parang gusto ko nang dumumi. So, nung dumumi ako, nung na-feel kong nadudumi ako, hindi ko na sinabi, nasa sumakay na ako. Eh, saktong nasa kalagitnaan na kami ng daan, bigla ako na-feel na sobra-sobra na. As in yung parang sobrang kilabot na. As in parang nalalabas na siya, kaya nakatayo na ako sa van sa gitna. Kasi kapag nakaupo, dumadaan kami sa mga humps, parang lalabas na siya. Parang nandun na siya sa bungad. So, ang ginawa ko, kasi ang school ko malapit sa airport. Hindi ko na sabihin kung saan airport to. Okay. So, may isang airport na tatlo ang cubicle. Oo. Yung tatlo bukas yon. So, tatlo yung bukas na yon, walang nag-unload. Pumasok ako sa gitna. Yung gitna, syempre sobrang duming-dumi na ako. Tumain na ako yan, lumabas na siya. Hindi ko na check kung gumagana ang flash. So, eto, naramdaman ko may pumasok na sa gilid ko. So, technically, nung tapos na akong dumumi, meron ng tao sa tatlong Okay, nasa gitna, meron na rin dito, ganyan. Tapos, hindi ko ma-flash. Tapos sumigaw yung janitor. Sabi ng janitor, "Sir, wala pong flash dyan." Alam nyo ginawa ko? Kinaukaw mo, no? Dinakot ko ng tissue. Dinakot ko ng tissue. Tapos, at sa bobo-bobo ko, syempre basa yung tissue lang yung hawak ko. Nahawakan ko yung tae ko. Tapos gano'n. Tapos pagkalabas ko, nangamoy kasi naka-aircon yung Tapos ang matindi pa doon, naka-school uniform ako. So kahit nakatalikod ako, Amoy ko din ngayon. hininga ko yon. Normal, okay lang. Ayun lang, salamat. Sa pang tae. Ayan. Okay, ikaw, it's a change topic na. It's too personal, I sorry. have one. I have one. Okay lang yan kasi parang may nagtatanong mentor, I think that's too personal. Okay. Yeah, mo na. Meron ako. Okay, go. Go. George, ako muna. Yung akin kasi medyo ma-heavy. Hindi, sige sa akin muna. Ay, sige, sa'yo na. Ayun. Sorry ka? Ayun. Kasi yung akin kasi, business aspect to. Kasi when I started, hindi kasi alam ng tao. They thought kasi, mayaman kami. And they thought kasi, I have like, Nakikinig ako akala kasi nila, I have my funding and all, I have money and all. Eh, syempre, nag-start ako, di ba? So, ang hindi alam kasi ng tao, every time or every night, I cried myself while I'm eating. Kasi I really don't know if the business will go through o hindi. So, yung investment ko na lang sa sarili ko noon, I mean, every night na magkakain ako, umiiyak ako. Kaya ko pa ba to? Kaya ko pa ba to? Tapos hanggang sa take it until you make it talaga siya. Yun yung hindi ko talaga sinishare. I believe it. Up until now, actually, minsan, kapag medyo overwhelming yung mga nangyayari, I cry myself alone. Ayoko kasi talaga ng masyadong public pag ganyan. So, yun lang. Yun yung one of the darkest secret na hindi ko talaga gano'n ko. Mr. Maldito. Sa akin, kasi di ba ang pasok namin sa school, elementary ako Ito, pagpasok namin ng school, di ba bago ako pumasok, mag-breakfast muna ako. Magtitinapay ako. Tapos, favorite ko kasi mga peanut butter. Ganyan. Ayan. Tapos, siyempre, nagbaon pa ako ng mga 5 piraso. Ayan. So, pumunta na ako ng school. Kinain ko siya ng break time. Pagkain ko, parang biglang sumakit yung tiyan ko. Tapos ito tapos biglang parang sobrang sakit yung tiyan ko. Dito ako sa may yung chair ko kasi nasa dulo.
Pinakadulo kasi ako. Sa Milagro Elementary School yan, guys. Ano ba yung pinangalanan niya? Kung alam niyo yan, Milagro Elementary School. Tapos, sa dulo ako, hindi ko na mapigil yung tae ko eh. Pumururot na ako dun sa, yung tae ko pa pururot, tapos dun na sa gilid mismo ng room. Yeah. Shih Tzu yan. Tapos dumating si Ma'am, sabi, ba't amoy tae dito? Hindi ako sumasagot, tapos hanggang uwian. Talagang pinilit ko uwian, tapos nalaman na ng mga, parang may nakakaamoy na sa, may mga nakakaamoy na sa mga klase ko. May dire-diretso pa rin ako pa uwi. Tapos sumakay ako ng jeep, may nakakaamoy. Hindi pa rin ako nagsasalita. Parang may nakatapak na tae. Tapos hanggang sa nakauwi ako, doon, nagugas na ako ng ano, walang nakakaalam. Ako lang mag-is. Kaya, Nakapagdala ka ng burger patty sa bahay nyo. tinapon ko yung brief. Tinapon mo yung brief? Oo, kasi sobrang daming tae. Ayoko kayo ka-banding. Huwag tayo mag-overnight. Ayun nyo ba, masarap kaya pag-usapan ng tae. Topics we can tell. Naalala ko kasi nagkwento ka ng tae. May naalala ko, yun pala yung ano ko. Tapos nakita ko, pagtingin ko sa ano, peanut butter, expired na pala. Alam mo, bigyan na nga natin itong kasagutan. Ang dami nagtatanong. Sorry when is the right time to let go? Ano ba to? Bakit gustong gusto nyo to? When is the right time to let go? Christian. Gusto ko yung masaya siya, so biglang na-realize niya, ay, seryoso pa yung question. Let go. But really, let go. Ayun, putang ina nyo. Ay, sorry. Wala na to. Sa hirap at ginawa. Through death Kiss mo nga. in life. Thank you, Sir Edric Lam. Kiss mo nga, kiss mo nga. Kiss. Till death do us. Kiss mo. Sus, pag ganyan-ganyan ka, mag-name drop ka nga. Buisit. Mahal mo siya? Sobra. Manong Ben? Manong Ben, Manong Ben. Tara na po. Manong Ben! Kuya Bricks, yung love life mo ngayon, paano mo siya ma-express sa emotion o sa ano mo, sa mukha mo? Like, anong magiging itsura ng mukha mo kung in love na in love ka? Ganyan. Galing. Nice. Nice. Akala ko ganon. Nice. Nice. Ang galing mo dun. Ang sakit ng mata ko. Uy, bakit nyo naman kami binibigyan ng mixed emotion? Bakit may nagtitiri ay? Masaya ba yan o hindi? Minsan nalilito na ako yung teary-eyed ba is masaya sila o hindi? Hindi, yung iba masaya talaga kapag sobrang ano na-reach. Pag na-reach nila yung rurok ng dulo. Kasi di ba masarap yung pag na-reach yung dulo ng kasiyahan natin? Di ba, Kuya Ben? Ay, ano yun? Pag na-reach mo na yung pinakadulo, masarap yun, masaya yun. Ay. Matitiri-eyed ka na lang. Gaganyan Hindi pa pero feeling ko Wala pa sa akin mag-ano yan. Ano, mentor? Wala pa akong experience, Kuya Ben naman. Mentor. Ano yung tantok ito? Ano, Christian? Mababaliw na lang ako kung hindi siya magiging akin sa dulo. Maulol ka nga, Kuya Bricks. Patingin lang. Ay, ang ngiti ng isang bricks. Dito na. Kuya Bricks, Kuya Bricks, kunyari, nandito yung taong nagpapasaya at mahal na mahal mo ngayon. Ano ba yan? Hindi na makapagsalita. Don't talk in your mouth is full. Ano yan? Ang abdi ng mata ko. Dilaan mo nga po. Keme. Kuya Bricks, ganito, tinatanong kita. Kunyari, nakikinig sa'yo yung taong mahal mo. Yung taong nagpapasaya sa'yo. Oh. Anong imi-message mo sa kanya? FB10. Ka-TM, ubus na ang load mo. Ano? Mag-reload lamang.
Eh? Ano? Ano yung message ko? O kunyari hindi siya nanonood kasi I'm for sure naman hindi siya nanonood eh. Paano kung andyan? Yung... Paano kung nasa baba? What if i-end call Hindi. ko na mga backs? O go. Kunyari wala siya dito. Eh, wala naman akong ano. Ano ba? Isang bagay na ipapasalamat mo na lang sa kanya. Thank you for making me smile today. Every day. I hope. Ay. Bakit may mga times ba na medyo Wala naman. Siyempre, ano lang. It's just that, ano lang. Ay, Chi! May ano lang. Parang, siyempre support ko din yung likod ko. Baka mamaya, biglang gumanon eh. So, gaganon ko lang din sa likod. oo. Ay, Chi! Ikaw naman, Christian, anong message mo sa tao nagpapasaya at mahal mo as of the moment? Sa sarap nyo naman. Lang go. Bakit didilaan ko yung mga ano? Hindi didilaan. Go na, Christian. Go. Message ko lang sa kanya. Wala, mamamatay na ba kayo? Hindi, ang message ko lang sa kanya, di ba? Patulog ka ng maayos. Kumain ka ng Tinola. oras. Uy, hindi tinola. Adobo dapat. Go. Sorry. Ayun. Tapos ano lang. Mahalin mo lang ako. Ganon! Ay, ang ngiti ng mga Ikaw, Kuya Ben, Oh, anong message mo sa taong nagpapasaya sa'yo ngayon? I think i-end call nyo na talaga. Message ko sa nagpapasaya sa akin ngayon. To be honest, ang nagpasaya sa akin today kayo. Ay. Why? Busy lang ako today. Hindi naman ako sad today. Busy lang. So, ito yung time ko. Kayo mga naka-stream ko today. Streamer. Tapos yung mga audience na nanood today. Kasi iba yung nag-take sila ng time to watch us. Iba din yung talaga nag-take ng effort mag-edit. Iba din yung after ng live, after so many days, sobrang supportive pa rin sila. Pag nakita nila na may milestone tayo, may bagong endorsement or bagong ganap sa buhay. Ito. Parang nagkaroon tayo ng thousands of friends. Ganon. So, thank you. And galingan nyo sa studies nyo. Back to school na kayo. Thank you guys. Back to school na kayo. Protection. Mahal na mahal namin kayo and thank you so much for your support, for your help, sa pagtatanggol nyo sa amin, sa paniniwala sa amin. Grabe. Sobrang na-appreciate namin lahat yun, pati mga pag-edit video. Kasi, aminin man natin, di naman natin alam hanggang kailan magiging thing tong live stream. But, Yeah. ito yung sinasabi natin kanina na hindi nabubura sa isip na love. The kind of love that cannot be erased. Totoo yun. Tsaka hindi naman laging may viewers. I mean, there's always the time na darating na mawawala tong dami ng to. Dahil sinasabi. But still, ini-enjoy natin yung moment na at least meron, ito yung today, ito yung present. It's actually, I'm very glad. Kasi minsan hindi mo alam kung kailan ka na lang biglang mawawala. Yun. Na-prank. Na biglang nawala. Galing. Literal. Ganun ka-literal ang buhay. Okay na eh. Minsan lang naman. Alam mo, nagiging seryoso na tayo eh. Ganun ka naging literal sa buhay. Sorry. Talaga nawawala ang... Lab. Galing. Yubin, ang galing mo. Ang ganda ng timing mo. Okay ni, papasok na ako eh. Alam mo yung pag na ako. Umurong eh. What's the challenging part of being a father, Kuya Ben?
Time's up. Sabihin mo sa sarili mo na hindi ka nahihirapan. Mm. Para ang daming beses sa araw-araw na nahihirapan ka pero dapat sabihin mo hindi. Pero pag sinabi mo hindi, talagang namang na-embody mo na hindi. Katulad doon sinabi ni Bricks kanina, may times na umiiyak siya gabi-gabi, pero kapag sinabi niya sa sarili niya na kaya niya, fake it till you make it. And you did good. You become who you try to tell yourself to be. Mindset is so powerful. Anong unang mo nasabi sa sarili mo nung unang mo nakita yung anak mo? Bakit parang ikaw yung pinanganak? Go. Unang sinabi ko sa sarili ko, O, unang sinabi mo sa sarili mo nung nakita mo yung baby mo? Through the fire. actually, una ko nakita yung baby ko, sabi ko, parang hindi ko siya kilala. Contrary sa iba, na parang umiyak agad. Ako parang, alam ko mamahalin ko siya. Pero, eto na yun. Eto na yung magbabago sa buhay ko, ganyan. Pero habang tumatagal, mas namamahal mo siya everyday. Hindi siya nababawasan, parami siya ng parami. Ngayon, kahit tulog na siya, namimiss ko siya. Ganong level. Ba't ako? Wala, tinatanong ka namin about fatherhood. Do you think, Kuya Ben, do you think na-anticipate mo rin yung age mo sa pagkakaroon ng anak? Na parang sinabi mo sa sarili mo na, I think it's the right time. I know I wanted to be a dad since 10 years ago. It's just that hindi lang ako sinuwerte talaga sa love. So, I think mas deserve ng love ko. Hindi masasayang. Pero hindi naman ako nag-anak just because of that. Gets mo? Okay. You would know if you're ready. You would know if you want it. You're not closing your doors. Just because you're ready, I'm not saying that I was fully ready, but I know I wanted to be a father, and dapat minake sure mo na kaya mo mag-mold ng bata, kaya mo, hindi lang basta yung support Yung support, 'di ba? Minsan, okay, may trabaho ka, kaya mag-support. Pero yung pag-mold ng character ng isang bata, dapat talaga sound din yung pag-iisip mo. Pero alam mo, tawag dito yung ganyan. I mean, I'm not saying everyone ha. Kasi marami akong kaibigan, kakilala and all, na they have trouble finding love. Honestly. Tapos, hanggang sa nagkaroon sila ng anak ganun. Tapos, doon ko na sinasabi nila, at sinishare nila na I may not be able to find love from another people or another person na magiging jowa ko or ano. Pero I found love through my son or my daughter. Totoo yan. Wala lang, na-realize ko lang yun. Pag nagkaanak kayo, iba yung feeling ng first time kayo i-touch sa face ng baby. Yung finifigure out niya na kung sino ka, yung nakikita ka, iba yung feeling. Ang random. Random question, how do you like to be touched? Ay, I mean like, huwag yung masyadong dibdibin, huwag yung masyadong laliman. what do you mean? Like, how do you like to be touched? Paano sa'yo yung paghawak? I mean like, Paano mo gusto ma-please? I'm trying not to make it too spicy, but this is a spicy question. In a spicy hour. Napapagano'n si Kuya Biggs, parang tangin na tanongin mo ako. Sagot ako dyan. Go Kuya Biggs, how do you want to be touched? How do you like to be touched? Ito na lang, para mas madali. Saan yung weakest part of your body? Na kapag pag nahawakan, ay laban na to. Ganun. Saan, Kuya Bricks? Ako ba? Oo. Nixon! Doon ikaw Kuya Ben, how do you like to be touched? Wait lang mamaya tayo. Kuya Ben.
Ano yung iniisip ko eh? Ayoko ng touch eh. Kiss na agad.